Maling Edukasyon sa Kolehiyo ni George Bocobo. Isa kayang posibilidad na sa halip na maging tunay na edukasyon, ang itinuturo sa kolehiyo ay maling edukasyon? Ang sagot ko dito ay oo. Isa itong kabalintunaan, subalit hindi maitatatuwang katotohanan. Naniniwala tayong lahat sa kalagahan ng edukasyon sa unibersidad, kung kaya't tayo ay nag-aaral sa mga unibersidad. Datapwat, katulad ng mga paraan upang mapaunlad ang pamumuhay, magagamit ang edukasyon upang magtayo, maggupo, magturo o manlinlang. Nagkaroon ako ng pagkakataong suriin ang mga kalakaran at kaisipan sa loob ng 10 taon ng paglilingkod sa Universidad ng Pilipinas. Karamihan sa mga estudyante ay nakatupad sa inaatas sa kanilang tungkulin sa ilang aspekto ng universidad. Subalit, malungkot aminin na ang kilos at pag-iisip ng maraming estudyante ay nagbibigay daan sa pagkabansot ng isipan, sa pagkatuyo ng puso at sa pagkitil sa kaluluwa. Tatalakayin ko ang 3 paraan ng maling edukasyon na binabayaran ng mga estudyante ng mataas na matrikula at di mabilang na sakripisyo. Una, nariyan ang di rasyonal na pagsamba sa pahina. Ano ang sinasabi ng aklat? Ang pinakamahalagang tanong sa isip ng mga estudyante tuwing kakaharapin nila ang mga suliranin na kinakailangang gamitan ng pangatwiran. Maraming estudyante ang halos mabaliw sa paghagilap ng impormasyon hanggang sa maging kasintaas ang mga ito ng bundok at ang isip ay magdaganan ng datos. Wala nang ginawa ang estudyante kundi mag-isip kung papaano dadami ang impormasyong hawak nila. Sa ganoon, nawawala ang kanilang kakayahang mag-isip sa malinaw at makapangyarihang paraan. Nakalulungkot makinig sa kanilang pagtatalo at talakayan, sapagkat dakop sila sa katutubong sigla ng malinaw na pangatwiran. Puno ang kanilang talakayan na walang kawawaang argumento sa halip ng malusog na pangatwiran at wastong pag-iisip. Sa gayon, isinusuko ng mga estudyante ang kanilang kakanyahan sa mga aklat na nagbibigay daan sa pagkawala ng kanilang iwing karapatan, ang mag-isip para sa kanilang sarili. At kung nagtangka silang gumawa ng sariling pasya, ipinakita nila ang kanilang pagiging pedantiko. Mananatiling mapanlinlang ang edukasyon hanggang hindi nila nalilinang ng mga estudyante ang kakayahan nilang mga tuwiran sa isang tama at mapanariling paraan. Ihambing ang mga estudyanteng mahilig sa pagkuntingting sa kaalaman ng mga Juan de la Cruz sa baryo. Kakaunti lamang ang nabasa ni Juan de la Cruz. Hindi pinapurol ng di natutunaw na impormasyon ang kanyang iwing talino. Tinawag ang kanyang isip sa katakot-takot at mabibigat na impormasyong hinakot mula sa aklat. Matalim ang kanyang pag-unawa, mahusay ang kanyang pagpapasya, matalino ang kanyang mga kuro-kuro, pasari ng wiwikain niya sa matalinong pilosopong, lumabis ang karunungan mo? Pangalawa, ginawang pangunahin at panghuling layunin ng maraming estudyante ang pagiging mahusay at profesional. Ipinasya nilang maging mahusay na abogado, mediko, inhinyero, at magsasaka. Hindi na ako titigil pa upang usisain kung gaano kabigat na sisi ang ilalatag sa pintuan ng universidad dahil sa hindi makatwirang emphasis sa espesyalisasyon. Hindi maitatatuwang malakas ang kalakarang naturan, subalit hindi man lamang tayo mag-isip upang tingnan ang kabayaran nito. Isa ang ating paniniwala. Naniniwala ako na walang kabuluhan ng edukasyon kung hindi nito pinalalawak ang pananaw ng tao. Pinalalalim ang kanyang kakayahang dumamay at pinaghahandog ng gabay tungo sa matalinong pagkukuro at malalim na damdamin. Ngunit, paano natin maaasahan ang ganitong bunga mula sa kondisyong kung saan na nagiging hamak na listahan ng batas ang isang estudyante sa abogasya, isang preskripsyon ng taong magiging manggagamot, isang formula ang isang inhinyero? Ilan sa mga estudyante natin sa kolehiyo ang nagbabasa ng panitikan?
Hindi nga ba natin tinatanong kung hindi tunay na kinikitil ng labis na emphasis sa espesyalisasyon, nakaaantig na pag-unawa sa kagandahan at dakilang pagmamahal sa mga maiinam na bagay na taglay ng ating mga estudyante at maaari nilang pabanguhin sa isang makapangyarihang kakayahan. Winika nga ni Keats, panghabang buhay na kaligayahan ng anumang bagay na puno ng kagandahan. Subalit, batid natin na batay sa panlasa ang kagandahan kung hindi natin malilinang ang wastong pagkilala sa mga kagandahan at kadakilaan, mananatiling payak at nakababagot ang ating kapaligiran. Maaga tayong gumigising at lumalabas sa umaga, subalit winawalang bahala ng ating kaluluwa ang umasa ng katahimikan at katamisang hatid ng hamog sa madaling araw. Ating namamalas ang maraming bituin sa gabi, subalit para lamang silang makantab na bato, hindi binibigyan ng lunas ng kanilang maamong liwanag ang ating puso at hindi natin nararanasan ang nakagugulat at nakaaantig ng kaluluwang may paghanga sa dakilang pagkakaisa ng sansinukob. Tinatamaan tayo ng pinilakang liwanag ng buwan, subalit hindi natin nararamdaman ang katahimikan sa mga sandaling ito. Minamasdan natin ang mga matataas na bundok, subalit hindi tayo naakit sa kanilang tahimik na kapangyarihan. Nakababasa tayo ng walang kamatayang tula, subalit hindi tayo maantig sa kanilang tinig, at waring isang pangitaing madaling mawala ang kanilang malalim na kaisipan. Ating sinusuri ang isang estatwa na taglay ang walang lipas na kagandahan ng guhit at iba pang katangian. Subalit, para sa atin na isa lamang itong kopyang walang halaga. Sabihin nyo sa akin, iyan ba ang uri ng buhay na dadayuhin sa kolehiyo? Subalit ang labis na espesyalisasyon na hinahabol ng mga estudyante ng buong sigla ay itinakdang magbubunga ng ganitong uri ng buhay na walang damdamin at sintuyo ng alikabok. Maaari kong sabihin na mahusay ang edukasyon ng naunang salinlahi. Sinasabi ng mga nakatatanda sa atin at sila ay may katuwiran na hindi nalilinang ng bagong edukasyon ng puso, di tulad ng mga naunang edukasyon. Panghuli, pinalalabo ng ganitong espesyalisasyon na nakapako sa tagumpay sa propesyon sa hinaharap ang pananaw sa buhay. Nanganganib na maging makitig ang ating filosofiya sa buhay sapagkat nasanay tayo mag-isip ng tungkol sa maalwang buhay na aparato. Oo nga't kailangan nating maging praktikal. Hindi natin lubusang masasagot ang katanungan kung hindi natin lilinangin ang wastong saloobin at paniniwala nang sa gayon ay mahiwalay natin ang latak aparato, ang ipasapalay ng buhay. Dapat nating isagawa ito hindi pagkaraan ng pagtatapos kung hindi bago magtapos sa universidad, sapagkat kung tapos na ang lahat, ang suma at ang kakanyahang edukasyon ay ang formulasyon ng layunin ng buhay. Kalakip ang tanging kasanayan sa isang aspekto ng karunungan upang magkaroon ng katuparan ng layunin ng buhay sa isang mabisang paraan. Subalit paano natin maihahanay ang mga aborato ng ating filosofiya sa buhay kung lahat ng ating laboratory ay inuukol sa paggawa ng takdang aralin, sa mga pag-eksperimento sa laboratory at kung walang tigil ang ating pagtanggap ng impormasyon? Muli, nararapat magsiupo ang mga estudyante sa paanan ni Juan de la Cruz. Nakakaunti ang pinag-aralan upang matutuhan nila ang tunay na karunungan. Madalas siyang tawaging mangmang, subalit siya ang pinakamarunong sa mga pinakamarunong, sapagkat natuklasan niya ang kaligayahan ng taong nakababatid ng dahilan kung bakit nabubuhay. Hindi taglay ni Juan de la Cruz ang kanyang kababaang loob, ang adhika at ang ambisyon na labis ang taas. Mapapahiya ang maarte at komplikadong alituntunin at gawin ng mga edukadong babae at lalaki kung itatabi sa payak at matibay na mga katangian ni Juan de la Cruz.
Kulang anumang papuri para sa katatagan ng loob ni Juan de la Cruz sa gitna ng kahirapan. Matibay na batayan ng isang buhay na lipunan ang pagmamahal niya sa tahanan, kalakip ang walang balat kayong katapatan. Napatunayan na rin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Maaari bang matuto ang ating edukasyon kay Juan de la Cruz? O baka naman hindi sila pinagiging karapat-dapat na maging estudyante ni Juan de la Cruz ng ating edukasyon? Sa pagwawakas, napansin ko sa mga estudyante natin ang nakagagambalang babala ng diwastong edukasyon. Ilan dito ang mga sumusunod: kakulangan sa sariling pasya at pagmamahal sa walang lamang filosofiya, dahil na rin naman sa pagsamba sa pahina at nagmamadaling paghahanap ng mga impormasyon, ang unti-unting pagkitil sa kakayahang maantig na kagandahan at kadakilaan, dahil na rin sa espesyalisasyon at ang pagpapabaya sa tungkuling bigyang katuturan ang filosofiya sa buhay na bunga ng labis na emphasis sa pagsasanay tungo sa pagiging isang profesional.